What's up mga kaidol? Nagbabalik na naman si Banati Doy mga kaidol. Parang maganda yung mga balita natin ngayon mga kaidol dahil sa ating mahal na Pangulo mga kaidol, no? At ito mga kaidol, para sa mga OFW, para magkaroon po tayo ng sariling bahay, tayo, lalo na ako, no mga kaidol, no? Oo, pakinggan po ng mabuti, no, para maintindihan. Pakinggan po ng mabuti para maintindihan. At bago kayo mag-comment, pakinggan nyo ng mabuti kung paano magkaroon ng bahay. Ito po ay walang pili, no? Mahirap ka man o mayaman o may trabaho ka man o wala. Oo, walang pili po si President Bongbong Marcos, no? Yan po ang Marcos admin sa pabahay mga kaidol. Pakinggan ng mabuti mga kaidol. Oo. May inilunsad na bagong programang pabahay para sa mga Pilipino basta't may trabaho at sumisweldo. Pero paano kung hindi ito kayang bayaran? Ang alok ng gobyerno sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ang pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay, madalas nahahadlangan ng malaking bayarin. Pero sa 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino, pwede na raw magkabahay ang kahit sinong sumusweldo. Kasama sa programa ang tinatayong mga building sa San Mateo, Rizal na ininspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez kasamang ilang kongresista, mga opisyal sa ehekutibo at lokal na pamahalaan ng San Mateo. Magka-partner ang DSUD at San Mateo LGU sa proyekto. May iba ring itinatayo na sa iba't ibang lugar sa bansa. Para maging benepisaryo, kailangan makipag-coordinate sa LGU at sabihin ang pangalan at trabaho. Kahit daw informal settler families o ISF, pwedeng sumali. Halo-halo to, basta may trabaho, may bahay. Lalo na po doon sa mga ISF, yung mga walang bahay, alam natin, yun ang talagang walang pag-asa magkabahay. Number one, beneficiary sila dito. Kaya itong programa to ay nakatuon para sa lahat, para sa mahihirap. So, ibig sabihin, lahat qualified. Basta may trabaho. Kasi kailan magbayad eh. Hindi libre ang pabahay. Babayaran ito ng benepisaryo sa pamamagitan ng pautang sa bangko. Paano kung hindi naman kasyang panghulog ang kinikita? Ipinasa ng DSUD sa Kongreso ang pagbabayad sa interes sa pautang. Anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung pambayad para maging affordable. Bababa ang monthly amortization. Pag bababa ang monthly amortization, yung mahihirap kaya na magbayad. 10 billion pesos ang hinihingi ng DSUD sa Kongreso. Sapat para sa 100,000 housing units. We shall prioritize this para masuportahan talaga itong housing program ng ating Pangulo dito sa Legacy Housing Project. So we think that the 10 billion interest subsidy, we can set that aside for this particular priority program. Para masiguro magtutuloy-tuloy ang programa kahit mag-iba ang administrasyon, nais ng DSUD na magkaroon ng batas para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.